Bye-bye! Talagang inihatid mo pa ako dito, pwede namang hindi na. Natatawang wika ni Teresa kay Raymond. Talagang inihatid pa siya nito sa may pinto. Siyempre naman, hindi na nito natapos sa sasabihin nang bumukas ang pinto ng kondo at iluwanan si Leon. Bigla siya nitong hinila papasok. Halos magkanda tapilok na si Teresa dahil sa walang pag-iingat nitong paghila sa kanya. Malakas din itong isinarang pinto. Narinig pa ni Teresa na sumigaw si Raymond marahil sa pag-aalala sa kanya. Ano ba, Leon? Nasasaktan ako! Daing niya dahil marin siyang hawak dito sa palapusuhan. Kulang pa yan. Kulang pa yan sa'yo. Malandi ka. Akala mo hahayaan kita maging masaya sa piling ni Raymond? Pwes, nagkakamali ka. Galit na wika nito, saka subok naman siya hinawakan. Hinila siya papasok sa kwarto nito. Pero dahil sa nasasaktan siya, saka natatakot siyang iba na naman ang gawin nito, nakipagmatigasan siya. Nagpupumigla si Teresa kahit papakaramdam niya mabubunot ng anit niya. Patuloy si Teresa sa pakikipambuno dito at kahit humihiyaw na siya sa sakit dahil sa marintong pagkakasabunot ito sa kanya buhok, wala pa rin itong pakialam. Nagmamakaawa na siya pero mukhang nilamon na naman ito ng galit nito. Malakas siya nitong sinampal. Dumapo yun sa kanyang kanang pisngi na halos ikabingi niya dahil nasakop ang kanyang tenga. Isa pa, muling malakas sa sampal at tuluyan siya napaupo sa sahig. Umiiyak siya habang nagmamakaawa dito na tama na pero tila bingi na to. Leon, please, tigilan mo na to. Nasasaktan na ako. Maawa ka. Baka mapano si baby. Pagmamakaawa ni Teresa, ngunit tila wala na itong naririnig. Nagliliyab lamang ang mata nito sa galit at walang babalang pinunit ng kanyang suot na t-shirt. Hindi ito nagtagumpay na madala sa loob ng silid nito. Kaya siguro, doon na lang nito balak gawin ang karahasan nito. Ayaw niya. May karapatan siyang tumanggi kaya nagpumigla si Teresa kahit patuloy na napunit ang kanyang damit. Sino bang matinong babae matapos kang saktan, basta nalang papayag sa gusto itong angkinin. Sarap na sarap ka sa yakap ni Raymond na yun, ha? Siguro nga ganun palagi mong ginagawa. Siguro, may kababalagang kayong ginagawa na dalawa, ha? Baka nga pinapaako mo lang sa akin ng bata pero ang totoo si Raymond na gaman yan. Galit na wika nila sa kanya. Sa kamara siyang pinahiga at agad na dinaganan. Hayop ka! Hindi ka panasihan na itakwil ang anak ko. Hindi ka panasihan na wala kang paki sa kanya. Ngayon naman, iniisip mo pa na hindi ikaw ang ama? Napakawalang hiya mo talaga. Wala kang kasing sama. Galit na sigaw niya. Sinipa niya ito sa alaga nito kaya naman kusa ito napatayo habang patalon-talon na iniinda na saktan 2 bola. Mabilis na tumayo si Teresa. Wala siyang pakailam kung punit ang damit niya. Nais niyang humingi na tulong kay Raymond na noy naririnig niya nasa labas pa rin ang pinto habang malakas na binabayo ang pinto at isinisigaw ang pangalan niya. Patuloy sa pagpatak ang kanyang luha. Medyo masakit din ang kanyang balakang dahil sa malakas na pagbagsak paupo kanina sa sahig kaya hindi siya makalakad na mabilis. Mabuti na lamang at malapit na siya sa pinto. Ngunit pipihitin na lamang niya sa iradura ng pinto nang biglang may humila sa kanyang kamay. Si Leon iyon. Ngunit agad niyang naipiksi ang kamay pero isang pagkakamali yun dahil nawalan ito ng balanse at malakas na napabalandra sa tila displayan ng mga libro at iba pang mahalagang gamit nito. Kasing taas at kasing lapad yun na isang cabinet. Sa pagbalandra nito ay tuluyan nito nawalan ng balanse at bumagsak sa sahig. Ngunit laking gulat ni Teresa na makitang tila matutumba ang kayo na displayan at babagsak dito. Leon! Sigaw ni Teresa at mabilis na tinakbo ito tinarang sariling katawan. Ah! Napaigik na lamang si Teresa na bumagsak ang kahoy na displayan sa likod niya. Leon, ang baby ko! Namutawi pa sa bibig niya bago siya nawalan ng ulirat. Teresa! Teresa! Sigaw naman ni Leon at agad na kumilos para maalis ang kahoy na displayan na nakadagan sa kanila. Hindi siya natamaan noon dahil sinalong lahat ni Teresa na halos ikabaliw niya. Hindi niya akalaing isasakripisyo nito ang buhay para lamang sa kanya. Napakabigat pa naman ang kahoy na yun dahil purong gawa sa nara yun. Idagdag pa ang laman na sa loob. Kaya hirap na hirap talaga siya na makaalis sa ilalim ni Teresa. Mabilis niyang inalis ang pagkakadagan ng kahoy sa walang malin si Teresa. Isunod muna dito ang kanyang sariling damit dahil nakahantad ang dibdib nito na siya din may kagagawan saka pinangko si Teresa at mabilis na lumabas ng pinto. Nagulit naman si Raymond sa paglabas niyang pangkupangko ang walang malin si Teresa. Teresa? Tawag ni Raymond sa babae. Raymond, marunong ka ba mag-drive ng kotse? Tanong niya. Pakikuha ang susi sa may center table. Ikaw ang magmaneho. Iyon lang at mabilis na siya nagtungo sa elevator pero mabilis naman nakasunod si Raymond. Diyos ko, Leon! Anong nangyari? Anong ginawa mo sa kanya? Galit na tanong nito. Hindi siya umimik. Bagkos sinalikan lamang niya sa noo si Teresa na ngayon ay wala pa ring malay. Patuloy din siya sa kanya pagluha.
Sising-sisi siya sa kanyang nagawang pananakit dito. Hindi may tatanggi mahal na mahal talaga niya si Teresa. Nagawa nitong iligtas pa siya sa kabila ng pananakit niya dito kanina. Napakasama niya. Anong klase siyang lalaki? Ngunit siya man itotoong gulong-gulo na rin sa kanyang sarili. Ilang araw na niya ito hindi pinapansin dahil nais na matiyak ang kanyang nararamdaman. Ipanamukha pa niya rito na kahit na niloko pa siya ni Adela ay ito pa rin ang kanyang mahal pero ang totoo, kulang ng kasiguraduhan niya. Bago pa man dumating si Adela sa Manila, dati na siya natatabangan dito dahil palagi na lamang nalaman ng kanyang isip at puso ay si Teresa. Siguro kaya patuloy pa rin niya itong ginugulo dahil hindi niya matanggap na niloko din siya nito. Na pinaniwala siya nito siya lang ang nag-iisa nitong nais makasama habang buhay. Sobrang sakit para sa kanya matakpan ng kanyang ego. Nangarap na siya kasama ito kahit pa nga pinakasalan niya si Teresa. Balak pa rin niya si Adela makasama hanggang sa pagtanda. Pero lingid sa kanyang kaalaman, mahigit 1 taon na pala siya nito niloloko. Mas nauna pa ito nagloko kaysa sa insidente nangyari sa kanila ni Teresa. Diyos ko, Leon, dinudugo si Teresa! Bulalas na Raymond. Napamulagat na lamang siyang makita ang dugo ang short nito. Nakasuot lamang kasi ito ng kulay gray na short na above the knee ang haba. Hindi man lang niya napansin kanina may dugo iyon. Diyos ko, iligtas niyo po magina ko. Umiiyak na panalangin ni Leon. Kanina lamang, iniisip niya na kay Raymond na bata at hindi sa kanya. Pero naisip lang naman niya yon dahil sa galit kanina. Pero ngayon nasa panganib ang mag-ina niya, tiyak niya sa kanyang bata dahil ramdam niya iyon. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag may nangyari masama sa isa man sa mga ito. Napakasama niya. Paano niya nagawang saktan ng isang babae lalo pat buntis ito? Anong klaseng tao siya? Dahan-dahang iminulad ni Teresa ang kanyang mga mata. Kunot noong napatingin siya sa puting kisame. Hindi pamilyar ang lugar sa kanya kaya inilibot niya paningin sa paligid. Doon niya napagtantong nasa ospital pala siya. Agad niya naalala ang nangyari sa kanya kanina at ang pagsagip niya kay Leon. Nakaramdam siya na bahagyang pananakit ng kanyang puson at agad na alala ang kanyang baby. Marahan niyang hinaplos yun at tila may kabang bumundot sa kanyang dibdib. Bakit feeling niya parang may kakaiba sa kanya? Saka hindi nawawalang bigat ng kanyang dibdib. Parang may kung anong bagay na nakadagan doon pero hindi niya malaman ang dahilan. Wala naman siya kasama sa silid na yun kaya wala siya mapagtanungan kung ano sabi ng doktor. Kinapaka pa niya ang kanyang tiyan at pakiramdam talaga niya minabago doon. Noon naman pumasok si Leon. Mabilis na napalapit ito sa kanya na makita siyang gising na. Teresa, bakit ka umupo agad? Humiga ka lang, baka makasama sa'yo. Uwi ka nito sa kaanalalayan siya, nitong humiga pero umiwas siya. Kaya natigilan ito at nawala rin ang ngiti sa mga labi nito. Pero ang ngiti nito kanina ay hindi umaabot sa mga mata nito kaya batid niyang hindi na naman tunay ang kabutihang ipinapakita nito sa kanya. Anong meron? Bakit kaya nagbabait-baitan na naman ito sa kanya? Pwede naman sanang umalis na lamang ito kung labag sa kalooban nito ang pagbabantay sa kanya sa ospital. Pwede naman si Raymond ang magbantay sa kanya. Total naman, iniisip nito na hindi itong ama ng kanyang baby. Teresa, buti na lang nagising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Nakangiti naman tanong sa kanya ni Raymond, nakararating lang. Ngunit mapapansin na lungkot sa mga mata nito. Agad ito lumapit sa kanya, saka ito ang malali sa kanya paghiga nito. Magpahinga ka na muna dyan, Teresa, ha? Hindi ka pa pwedeng bumangon. Baka makasama sa'yo yun. Uwi ka nito. Okay lang naman ako, Raymond. Kaya lang, bakit ganito ang pakiramdam ko? Masakit ang balakang ko pati ng puson ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kulang. Saka, parang masakit yung private part ko. Ano ba sabi ng doktor? Kamusta ang baby ko? Okay lang ba siya? Hindi niya alam kung bakit naluluha siya, pero hindi naman niya yun mapigilan. Saka yung bigat ng dibdib niya, hindi mawala-wala. Napansin niya nagkatinginan ng dalawa. Parang walang kahit sinong nais magsalita. Medyo nangihina din siya kaya hirap siyang bumangon para umupo. Ayaw niya sanang mahiga pero naging mapilit si Raymond, kaya sumunod na lamang si Teresa dito. Ang nais lang naman niya ay matiyak na okay lang ang baby niya. Leon, Raymond, ano ba kayo? Bakit hindi kayo makasagot? Kamusta ng baby ko? Nag-aalala ang tanong ni Teresa sa dalawa. Mas tumindi ang kabag kanya nararamdaman. Inalalayan muli siya ni Raymond pero paupo naman dahil medyo hirap talaga siyang bumangon. Saka marahang ginagap ang kanyang palad. Raymond, please, answer me naman para mabawasan ang pag-aalala ko. Alam kong okay lang ang baby ko. Kailangan ko lang makatsak. Please, bakit ba natatamay ka dyan? Naluluhan ang wika muli niya. Napabuntong hininga ito at saka malungkot ang mga matang humarap sa kanya habang gagap pa rin ang kanyang kamay. Teresa, wala na si baby. Garalgal ang boss na wika ni Raymond. Parang bomba sumabog sa kanyang tenga sinabi nito. Hindi agad siya nakaimik at tila nanigas ang kanyang panga.
Nanlaki din ang kanyang matang nakatuon lamang dito. Ano ba Raymond? Huwag ka naman magbiro ng ganyan oh. Umayos ka nga. Prank ba to? Kung prank to Raymond, pues hindi ka nakakatuwa. Sabihin mo nagbibiro ka lang oh. Garagal din ang boss na wika niya dito nang makabawi siya. Hindi niya matanggap ang mga sinabi nito. Hindi po pwede mawala ng ganun-ganun ang kanyang baby. Ito lang ang nag-iisang dahilan. Kaya nais na niya magpakatatag eh. Gusto niya maging malakas para kay baby. Pero bakit parang nais na Raymond na bumitaw siya? Bakit naman ito ganun? Imposible mawala ang kanyang baby. Leon, di ba hindi totoo sinasabi ni Raymond? Sabihin mo naman sa akin ang totoo. Leon, okay lang anak natin hindi ba? Baling naman niya kay Leon na nooy lumuluha na. Bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa akin, okay lang anak natin hindi ba? Sumagot ka! Mataas na boses ang wika niya dito. Ngunit imbis na sumagot, mabilis itong lumapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Sorry Teresa, sorry asawa ko. Patawarin mo ko, kasalanan ko lahat. Ako may kasalanan na lahat. Diyos ko, sana mapatawad mo ako. Anak, sana mapatawad mo daddy. Palahaw nito saka isinubsob ang mukha sa balikat niya. Doon na para natauhan si Teresa. Tuluyan siyang umiyak at pinagsusuntok sa likod si Leon na nooy patuloy lamang sa pagiyak at paulit-ulit na binibigkas ang salitang patawad. Hayop ka, walang hiya ka. Ang anak ko, ibalik mo ang anak ko. Wala kang kasing sama. Wala kang kasing sama. Ikaw ang pumatay sa baby ko. Hayop ka, demonyo ka. Pinapatay mo ang anak ko. Halos maubos ng kanyang lakas sa pagpupumiglas at pananakit sa lalaki. Pero hindi pa rin siya nito binibitawan. Patuloy lang ito sa pag-iyak at paghingi ng tawad. Humihingi ka na tawad pagkatapos mawala ang anak ko dahil sa'yo. Napakasama mo, Leon. Pinagsisisihan ko na minahal kita at lalang pinagsisisihan ang gabing iyon. Ang gabi naging punot dulo na lahat. Bitawan mo ako. Ayoko na makita ka. Hayop ka. Ikaw ang dahilan pag wala ng baby ko. Nagmamakaawa ako sa'yo kanina. Pinapaalala ko sa'yo na itigil mo na pananakit mo sa akin dahil baka kumapano si baby. Tapos anong ginawa mo? Pinagpatuloy mo pa rin. Wala kang awa. Lumayas ka na. At huwag mo nang asahang babalik pa ako sa'yo. Hayop! Galit na galit habang umiiyak na sigaw ni Teresa dito. Dude, umalis ka na muna. Baka mas lalo makasama kay Teresa na nandito ka. Umuwi ka na muna. Ako nang bahala sa kanya. Wika naman ni Raymond at pilit na hinila si Leon para makabitiw sa pagkakayakap sa kanya. Bitawan mo ako. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ako napapatawad ni Teresa. Ikaw ang umalis dito dahil ako ang asawa niya. Wala kang karapatang manatili dito. Galit na singhal ni Leon kay Raymond. Ikaw ang lumayas dito, Leon. Si Raymond lang may karapatang makasama ko dito dahil siya lang pinagpahintulutan ko. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Hindi kita kailangan. Ayoko makita ang pagmumukha ng walang awa lalaki na naging dahilan kaya na walang pinakamamahal kong anak. Lumayas ka na, Leon. Simula sa araw na ito, tapos na tayo. Pinuputol ko na kahit na namang kaugnayan ko sa'yo. Galit na wika ni Teresa dito habang patuloy sa pagluha. Nanlilisik din ang mga mata niyang nakatuon dito. Teresa, asawa ko. Hindi ko sinasadyang nangyari. Please, patawarin mo ako. Nadala lang ko matinding selos ka, kaya nagawa kong bagay na yun. Patawarin mo ako, asawa ko. Hayaan mo ako makabawi sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa'yo. Please, hayaan mo ipadama ko sa yung tunay ko nararamdaman. Mahal kita, Teresa. At kanina ko lang natuklasan yun. Akala ko si Adela pa rin. Akala ko siya pa rin pero totoo. Bago pa man siya nagtungo dito sa Manila. Ikaw na talaga nilalaman ng puso ko. Alam kong mahirap paniwala ng mga sinasabi ko ngayon pero please, hayaan mo patunayan ko sa iyo lahat ng yan. At hayaan mo pagdusahan ko pagkawala ng ating anak. Tatanggapin ko lahat ng parusang nais mong gawin sa akin. Pero please, wag mo ako ipagtabuyan sa buhay mo, Teresa. Mahal na mahal kita. Umiiyak na mahabang pahayag nito. Saka bigla itong lumod sa harapan niya at sumubsob sa may hita niya sa kaganagap ang kanyang mga kamay. Siya naman ay umiyak ng umiyak at sa wakas kasi narinig na niya ang matagal na nais marinig mula sa bibig ni Leon. Kaya lang kahit anong pilit ni Teresa na paniwala ng mga sinasabi nito, hindi na niya mapilit ang puso niya. May mahal bang sinasaktan? May mahal bang kahit nabuntis siya, nagawa pa rin siya pagmalupitan? May mahal bang itatakwil sila ng kanyang anak para lamang sa kabit nito? May mahal bang pinaghihinala pang ibang tatay ng kanyang anak? Siguro ko hindi nawalang kanyang baby. Baka malansin na naman siya nito. Baka umila naman pagiging marupok niya para manatili siya sa tabi nito. Pero ngayon, wala nang dahilan kung gugustuhin nga niya. Pwede niya ipadampot ito sa pulis at sampahan ng kaso para sa pananakit nito na
naging sanhi na pagkawala ng kanilang baby. Pero kahit papano, naaawa pa rin siya dito kaya tama na siguro yung siya na lamang ang lalayo para matapos na din ang kung ugnay na meron sa kanila. Hindi niya alam kung paano ulit magsisimula. Pero bahala na. Alam naman niyang hindi siya pababayaan ng kanyang mga magulang. Umalis ka na. Hindi mo ako mapapaniwala sa mga kasinungalingan mo. Mahina ngunit marin na pagtatapos ni Teresa ng kanilang usapan. Humiga na siya patalikod dito at saka maring pumikit habang patuloy na tumutulo ang luha. Hindi niya matanggap na sa isang iglap, mawawala ang kanyang baby at ang naging dahilan pa na pagkawala nito ay ang taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila. Marahang hinaplos ang impis ng tiyan, saka ang mahinang paghikbi ay lumakas na lumakas hanggang sa naging kalunos-lunos na iyon na kahit sino makarinig ay maiiyak talaga dahil sa panagoy na isang inang na wala na pinakamamahal na anak. Na kahit sandali lamang sa kanyang tiyan, ang baby niya ay marami siyang binuong pangarap kasama ito. Pabalik-balik ng lakad si Leon habang nasa labas siya ng pintuan na sila na kinaroroonan ni Teresa. Pinagtaboy na siya ng kanyang asawa dahil sa kagaguhang nagawa niya dito. Ngayon, ang nais nitong karamay ay si Raymond at hindi siya. Sa bagay, siya naman talagang may kasalanan kung bakit nawala ang kanilang anak. Pero hindi siya makakapayag na tuloy siyang iwan ni Teresa. Gagawin niya ang lahat, mapatawad lamang siya nito. Ngayon pa na-check na niya ang tunay na nararamdaman niya para dito. Kaya pala, hindi niya tuloy magawang masuklam dito. Dinadaan na nga lang niya sa kung may galit pero hindi pa rin siya nakaligtas. Tuloy na nga siya nahulog kay Teresa. Ngunit huli na matanggap niya yun sa sarili. Ngayon check niyang may hihirapan siyang maibalik pa sa dati ang lahat. Lalo na't may isang Raymond na hindi umaalis tabi ng kanyang mahal na asawa. Napaupo si Leon sa upuang nandun at napahilamos sa mukha gamit ang kanyang mga palad. Halos sumakit na ang ulo niya sa kakaisip. Pero wala pa rin siya maisip na tamang paraan para pumayag si Teresa na makausap ito ng kalmado. Samantalang sa loob na silid, tawagan mo ng mga magulang mo, Teresa. Kailangan nilang malaman ang nangyari para sila na mismong gumawa ng aksyon para managot ang hayop mong asawa. Galit na wika ni Raymond kay Teresa. Siya naman ay patuloy sa pag-iyak habang nakapatong ang kamay sa ibabaw ng kanyang tiyan. Iniisip niya ang kanyang baby. Kanina pa salita si Raymond pero wala doon ang isip niya. Hindi pa siya makapag-decide kung anong gagawin niya. Ayaw na niyang umuwi kay Leon. Hindi na niya hahayaang saktan pa siya nitong muli. Ginagap nito ang palad niya at saka pinahid ang kanyang luha gamit ang palad nito. Please, tahan na Teresa. Nihihirapan ako kapag ganyan ka eh. Wika ni Raymond habang naluluha na rin nakatingin sa kanya. Raymond, alam mo naman kung gaano ako kasaya sa pagdating sa baby namin, hindi ba? Alam mo naman ang dami ko na pinangarap para sa amin dalawa, hindi ba? Bibinyagan pa natin siya. Sabi ko pa nga ikaw na lang tatayong daddy kahit ninong ka lang talaga ni baby. Dahil tsaka naman na hindi sila naaatan sa binyag. Tapos, mawawala lang pala siya. Raymond, ako ang may kasalanan lahat eh. Kung sana hindi nagalit sa akin si Leon, hindi niya ako masasaktan ng ganon. Hindi sana nawala ang baby ko. Ang sama-sama akong ina. Ang sama-sama ako, Raymond. Umiiyak na pahayag niya sa kayumakap na naman dito at umiyak na umiyak sa balikat nito. Ano ka ba? Huwag mo sabihin yan. Hindi mo kasalanan ng lahat. Ang magaling mong asawa ang may kasalanan. Uwi ka nito habang hinahagod ang kanyang likod. Nang mahimasmasan, hinarap niya ito at tinitigan na seryoso. Raymond, hindi ba mahal mo ako? Hindi ba nais mo maging kasintahan ako sa totoo? Seryosong wika ni Teresa pero patuloy pa rin sa pag-agos ang kanyang luha. Pinapahid lamang niya yon gamit ang kanyang palad. Oo naman Teresa, mahal na mahal kita. Pero alam ko sila yung mahal mo at ayoko maging panakit butas lang. Mag-usap kayo ni Leon, ayoko mas palalain pang problema. Ang nais ko lang ipaalam sa mga magulang mo para mapagsabi ng asawa mo. Seryosong wika din ito. Hihintay mo ba ako hanggang sa mapaanan na ang kasal namin? Tanong niya dito. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Ha? Anong ibig mo sabihin, Teresa? Kunot noong tanong nito. Ipinagtapat niya ang tungkol sa napagkasunduan nila ni Leon. Natahimik ito at wari nag-iisip. Mahal na mahal mo talaga siya. Dahil nagawa mo makipagkasundo sa kanya para lamang sa kalayaan niya. Mahina pero timbagang nawika nito. Dati yun, Raymond. Dati yun. Nung hindi pa kita nakikilala. Hindi ba sinabi ko sa'yo na siguro ko ikaw ang una ko nakilala at hindi si Leon? Siguro ikaw ang nanaisin ng puso ko makasama. Napakabuti mo. Malayong-malayong ugali mo sa kanya. Hahayaan mo ba makasama ko pa lalaking yun matapos na ako paulit-ulit na saktan? Raymond, palagi niya itong ginagawa sa akin. Please, tulungan mo ako.
Please, ilayo mo ako sa kanya. Pagmamakaawa ni Teresa dito habang humahagulhol. Teresa, sigurado ka ba sa nais mo? Seryosong tanong nito. Oo, Raymond. Siguro nga siya pa rin ang mahal ko, pero may puwang ka na sa puso ko. Iyon nga yung pilit kong iwinawaksi kasi alam kong hindi tama. Pero buo ng pasya ko. Hindi na ako babalik kay Leon. At tuluyan ko na lamang siya matatakasan kung sasama ako sa'yo. Hindi ako pwede sa bahay dahil susunod lamang niya ako doon. Ilayo mo na ako, Raymond. Gusto ko malayo-malayo sa kanya. Gusto ko makalimutan lahat ng pait na naranasan ko sa kanya. Please, ikaw na lamang natitirang pag-asa ko. Maawa ka sa akin. Muling pakiusap ni Teresa dito habang lumuluha. May papangako mo ba na ako lang hanggang dulo, Teresa? Alam kong hindi basta-basta mapapalitan si Leon dyan sa puso mo. Pero dahil mahal na mahal kita, kahit na 1% lamang ang puntos ko dyan sa puso mo, susugal ako. Pero sana sabihin mo sa akin kung nagpasya ka ng balikan siya. Huwag lang yung iiwan mo ako sa ere. Teresa, susundin ko ang nais mo. At sana, dumating din ang panahon na ako na lamang magiging laman ng puso mo. Handa akong ligawan ka araw-araw, paibigin ka at pagsilbihan araw-araw, hanggang sa tuloy man ako mahalin. Nakangiti pero hilam na rin ang luhang wika nito. Salamat, Raymond. Salamat. Napakabuti mo talaga. Umiiyak na pasasalamat niya dito, saka niyakap ito na mahigpit. Buo na ang kanyang pasya. Sasama na siya kay Raymond dahil ito lamang ang tanging paraan para lubayan na siya ni Leon. After 1 year naman, matatapos na ang kasunduan nila. Kapag kasi sa kanyang mga magulang, guguluhin lamang siya doon nito. At baka pag-ayusin din sila ng mga ito. Ayaw na talaga niya. Hindi na siya babalik pa sa piling nito. Nakita na niya minsan ang annulment papers na inihanda ni Leon. Nasa drawer nito yun sa room nito. Nakita din niya na may pirma na ito. Napaluho pa nga siya na makita yun pero tanggap na niya noon pa. Pero hinihintay sana niya kausapin siya tungkol doon ni Leon. Iyong ba makiusap ito sa kanya na pirmahan na niya? Siguro hinihintay lamang ito matapos ang 1 taon bago yun sa kanya papirmahan. Balak niyang pirmahan na yun para tapos na ang lahat. Ang hihintay na lamang niya ang maapurbahan ni yun. Kapag nangyari yun, saka sila magpapakasal na Raymond. Saka siya bubuo ng sarili nilang pamilya kasama ito. Hindi mahirap mahalin si Raymond, kaya alam niya matututunan din niya itong mahalin. Sige Teresa, lalayo tayo kay Leon. Okay lang ba kung uuwi tayo sa probinsya ng aking lola? Hindi tayo pwede sa kondo at hindi rin tayo pwede sa dati namin tinitirhan dahil baka mahanap nila tayo doon. Si Mami pa naman masyado malapit kay Leon. Baka mapaami siya nito kapag nagtanong ito. Tanong nito sa kanya. Parang nabunutan ng tinig si Teresa nang marinig iyon. Mas malayo, mas maganda at tsak na magiging payapa sila ni Raymond. Oo naman Raymond, sasama ako kahit saan mo gusto. Nakangiti na niyang wika dito. Kinuha naman ito ang kanyang kamay at hinilikan nito magkabilan niyang palad. Salamat sa pagbibigay mo ng chance sa akin maging maligaya, Teresa. Kahit panandalian lang. Talagang napaligaya mo ako na sobra-sobra. Masayang wika nito na malahaluha pa. Mababakas ang kasiyahan nito sa mukha. Hindi ito panandalian lang, Raymond, dahil habang buhay mo ako makakasama. Nakangiti niyang wika dito. Nakangiti pero deep inside nalulungkot siya. Nalulungkot dahil sa kinahinatan nila ni Leon. Pero thankful pa rin dahil may isang Raymond na batid niyang nagmamahal sa kanya na totoo. Sana nga mahal mo ko. Sana nga. So paano yan? Girlfriend na talaga kita? Nakangiti nitong wika. Ha? Tangi na mutawis sa kanyang labi. Biro lang Teresa. Gusto ko muna maging official ang ating relasyon. Alam ko hindi ka pa handa kaya maghihintay ako hanggang dumating ang panahon maging handa ka na. Natanggapin ako bilang boyfriend mo. Hanggang tuluyan mo na akong mahalin. So paano, magpalakas ka kaagad para makauwi na tayo sa kondo at na makabiyahe na tayo pa uwi ng probinsya. Uwi ka muli nito. Talagang napakabuting tao nito. Kung iba siguro, aangkinin na siya nitong kasintahan. Pero heto tanda itong maghintay hanggang sa maging ready na siya. Sino bang babae hindi mahuhulog dito? Lahat ng katangiang wala si Leon taglay nito. Kaya nagpapasalamat siya na nakilala niya ito. Tsak niya hindi siya mahihirapang mahalin ang lalaki. Lalo pat may puwang nito sa kanyang puso. Sa tingin niya, mas manghihina siya kapag nanatili pa siya dito sa ospital. Raymond, baka naman pwede na tayo magbiyahe pa uwi ng probinsya niyo. Pakiramdam ko kasi lala ko nanghihina dito kapag nanatili pa ako na matagal dito sa ospital. Wika niya dito. Pero Teresa, mas mahirap kapag nabinat ka. Alam mo bang nakunay parang nanganak din daw yan? At kapag nabinat ka, yun ang mas nakakatakot. Kaya sundin na lamang natin ang sinabi ng doktor ha. Kapag naman pwede ka na lumabas, aalis agad tayo. Tutol nito sa nais niya. Okay, pero please lang,
Wag na wag mo nga hayaan makapasok ang lalaking yun dito. Ayoko na siya makita pa. Pakiusap ni Teresa dito. Oo naman mahal ko. Hindi ka na niya malalapitan pang muli. Nakangiting wika nito. Salamat Raymond, napakabuti mo talaga. Pasasalamat niya dito sa ginagap ang kamay nito. Kinabig naman siya nito at marahang hinalikan sa noo. Lahat gagawin ko para lang maging okay ka Teresa. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Wika nito matapos siyang halikan. Napangiti siya. Talagang napakagaan ang kanyang pakaramdam kapag ito ang kanyang kasama. Pagkuway pinahiga na siya nito, saka sinabi magpahinga na muna siya dahil may kailangan lang itong kausapin. Ramdam niya pananakit ng kanyang katawan, lalo ng kanyang balakang at private part niya. Kaya parang nais niya matulog na lamang para hindi niya maramdaman ang sakit na yon. Lalong dulot na sakit sa kanyang dibdib dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Ang kaawa-awa niyang anak na hindi man lang napagbigyan na masilay ng ganda ng mundo. Ilang sandali pa at muli na naman siya nakatulog. Si Raymond naman ay nakangiting pinagbasdan siya. Nang matiyak naman ni Raymond na mahimbing na ang tulog ni Teresa, kinuha niya ang cellphone at may tinawagan. Lola, hindi ko na po itutuloy. Wika niya sa lola niya kausap sa kabilang linya. Diyos ko apo, hindi pwede. Mapapahamak ka lang. Maawa ka sa akin. Hindi ko kaya apo. Umiiyak na pahayag ng kanyang lola. Naluha na rin siya. Pero batid naman niyang hindi niya pagsisihan ang desisyong ginawa. Muli siya napasalyap sa magandang mukha ni Teresa na mahimbing na sa pagtulog. Marahan niyang hinaplos ang parte ng pisngi nito, bahagyan ng nangingitim. Siguro dahil sa pananakit dito ni Leon. Titiyakan niyang hindi nito masasaktan pa sa Teresa. Kung ano man po lola ang mangyari, alam niyo na pong gagawin niyo. Wika niya habang panay ang tulo ng luha. Wala na siyang narinig kung hindi ang iyak ng kanyang pinakamamahal na lola. Patawarin niyo po ako lola, pero mas mahalagang babaeng mahal ko. Wika niya saka pinatay na angkol. Diyos ko, kayo na pong mahal sa akin. Taimtim na panalangin ni Raymond. Dahil sa pagkawala ng anak ni Teresa, tuloy na kaya niyang iwan ang kanyang asawang si Leon? Ano kayang ikinakatakot ng lola ni Raymond? Ano ang gagawin ni Leon kapag nalaman niya ang pang-iiwan sa kanya ni Teresa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.